Yo, what's up mga Call of Duty Lights and Sound? So gusto nyo bang gumawa nitong D10 monitor speakers? Without further ado, let's go! Okay, start tayo sa ating front na. Okay, so yung taas ay haba guys is 21 inches. Ayan, 21 inches by 12 inches to guys. Ayan, 12 inches. Tapos yung gagamitin ko na horn dito guys is yung 7 by 7. Ayan. Okay, so proceed tayo. Okay, next is yung back. So, masyado maliit yung back guys ha. So, pasensya niya kasi pang monitor yung gagawin ko eh. So, maliit yung back natin. So, sariling design ko to guys. Anyway, is 21 inches. Ayan. 21 inches yung haba. Tapos yung lapad guys is 3.9 inches. So, tamang-tama lang guys na mapasok ko yung ating speaker terminal. So, 3.9 inches. Okay, next is top and bottom guys. So, yung top and bottom natin is pareho lang yung sukat. So, bali 4 na piraso to guys. So, eto, nilagyan ko ng marka dito kasi dito ako magbubutas ng plunger. So, nakalubog yung plunger natin dito. So, yung sukat nito guys, medyo tricky lang. Medyo nahirapan ako dito kasi maraming angle kasi. So, yung dito guys, yung lapad, ayan, is 13.7. So, pasensya na sa sukat guys literal na point to. Pasensya na. Well, 13.7 by 13 inches. 13 inches to. So, dito, yung pagka-cut dito guys is medyo nahirapan ako dito. Anyway, ang ginawa ko is 21.4 mm guys 21.4 mm yung mula dyan hanggang dito. Tapos yung mula dito hanggang yung dito na kahoy guys is 12.5 mm. Ayan, so yung markings ko dito katsa dito, ayan, pinabas ko na. Ayan, kasi yung 45 degree angle kasi itong guys, yung naka 45 degree angle. So yung naiwan is ito na 21.4 mm by 12.5 mm. Ayan. Ito yung top guys kanina yung bottom yun. Ito yung top. So own design ko din tong sa handle niya guys. Hindi na ako gumawa ng yung parang na handle guys. Yung simple lang. Ayan. So nagbutas lang ako dito. Tapos maglalagay lang ako ng abang sa ilalim. Ayun. So, eto, kung gusto niya lang gayahin guys eto. So, 4 inches yan sa guys. Mula dyan hanggang dito, 4 inches yan. Tapos, 4 inches din to mula dyan hanggang dyan, 4 inches. Tapos, yung kapal guys, is kapal lang ng ruler ko. Ayan. Tapos, ni-round ko sa gilid. Tapos, ira-router ko to guys Ayan. Right? Okay guys, so ito yung sa side natin. So, ito yung ginawa ko, guys. So, yung una is buo to. Ayan. So, 21 inches to, guys. Mula doon hanggang dito. 21 inches. Tapos, yung lapad is 15 inches mula dyan hanggang dito. 15 inches. Tapos, sinet ko yung circular saw ko ng 45 degree angle. Tapos, una kong kinat is yung dito. Ayan. Kinat ko dyan. Yung pinakadulo. Ayan. Tapos, nagsukat ako ng 6 inches. Mula dyan hanggang dito. 6 inches. Tapos, kinat ko din ng 45 degree angle. So, naging ganyan siya, guys. Ayan. Alright. So, 15 inches to, guys, yung lapad. By 21 inches. Ayan. Tapos, kinat ko ng 45 degree angle dito. Na 6 inches to. And ito 9 inches nung naiwan. Okay, so yun na yung side ko guys. Tapos ang gagawin natin, so ang gagawin guys is ito, binaliktad ko lang and then magiging ganyan na siya. Ayan. So dinaskartehan ko na lang guys. Ayan. So trapezoid na siya. So ito na yung magiging sa floor niya guys. Ito na yung magiging sa floor niya. Ayan. Alright. Okay, so since nakuha na natin yung mga sukat, so magbubutas na tayo dito guys. So pakita ko na lang sa inyo after. So di ko na kukuha ng video kung paano ko ito bubutasan dito. Tapos yung sa flanger,
anything. So, alright. Okay guys, so tapos na nga nating nabutasan yung mga parts ng ating speaker. Ayan. So, eto, dito yan. Yung D10, yung horn. Ayan. So, yung back natin guys, eto, maliit lang. So, sample natin guys. So, nakalubog yan siya guys, yung design niya. Ayan guys. So, ayan. So, hindi siya kita guys, 'di ba? Hindi siya naka-flash. Ayan. So, nakalubog. Ayan. So, same thing din dito guys sa ating ang tawag dito, yung sa plunger. Ayan. So, nakalubog din tong plunger. Ayan. Yan, o diba? So, wala siyang sagabal guys. So, malinis tingnan to. Pag natapos to, malinis tong tingnan. Ayan. Then, sa likod nito guys, ayan, so, yung itong kahoy na to guys, galing to sa horn. Ayan. Para mas maging matibay siya guys. So, nilagay ko siya dyan guys. Ayan. O, diba? Alright. Tapos, eto pakita natin. Ayan. Ito guys, ito yung maging handle. Bale, ito yung top niya guys. Ito yung top. Ayan. So, naka-router na yan. Round na yan siya guys. Ayan. Tapos, dito sa likod, lalagay tayo ng abang. Yung dating ginagawa natin. So, tipid tayo sa materyales. Kahoy lang lahat guys. Ayan. So, isang handle lang guys. Ayan. Alright. Okay, so, assembling time na tayo. Alright. Okay, so screws na tayo. Alright guys, so tapos na nga ang ating dalawang D10 na monitor speaker. Ayan siya guys. Alright, so lahat naka-screws yan. Ayan. So matibay na matibay. Ayan, so next step natin ito guys is magmamasilya tayo, then sanding, tapos yung may mga excess konti, grinder natin. Alright. Alright guys, so ito, iga-grinder natin to yung mga lumalagpas sa linya. Ayan. So, pakita ko na lang guys. So, hindi ko na i-video guys yung paano ko to gin-grinder. Basta importante lang guys is makuha lang natin itong minasilya natin dyan. Alright, so let's go. Ayan guys, so natapos na nga natin masilyaan itong ating speaker box. Ayan, so actually dalawang ulit natin itong minasilya guys pagkatapos nating niliha at saka gin-grinder. Ayan, so hindi pa natin na-install yung abang para sa ating handle guys, but i-install natin yan later. Alright. So, pag natuyo na to guys, isuulitin naman natin itong lihain para smooth and ready for textured painting. Alright. Okay, so ito na nga, tapos na natin i-grinder yung ating box. Ayan, so plain na yan. So, ito guys, inulit ko lang, nilagyan ko ulit ng masilya. Ayan. Para, meron kasi naiwan ng mga bukol-bukol at mga butas-butas guys, kaya minasilya ko ulit. So, ngayon isa lilihain natin para mas plain siya guys. Alright. Ayan guys, so ready for a textured painting na to. Ayan. So ready na for textured painting. So yung kulang na lang natin dito guys is yung abang dito.
Yan. Anyway, madali lang yung gawin. But after that is textured painting na tayo. Alright. Alright guys, so tapos na nating namasilya, tapos nalagyan na natin ng abang para sa ating screen. All set na, meron ng bracing, tapos dito meron ng abang para sa ating speaker handle. So all goods na tayo for textured painting. So di ko na ipakita yung mga mixture ng aking pag-textured painting. Anyway, may binago lang ako. Instead na yung ginamit natin is yung powder cement. Yan, powder cement. So, may binili akong guys, yung tile adhesive na kulay black. Ayan. So, all black talaga lahat guys para hindi siya mag-iiba yung kulay. So, adhesive tiles, tapos wood glue pa rin, and then tubig. Yun lang. Tapos sa textured roller. Yun. So, let's go. Ayan guys, so ito na yung hinalo natin. Yung ginamit natin na tile grout, tapos wood glue, tansyahan na tubig. Yan, so goods na yan. Alright. Ready na. Let's go. So sa pag-textured painting guys, inuuna ko talaga yung sa may harap para mabilis na lang at madali na lang kapag nakakulob na siya guys. Alright. Ayan guys, so nakakulob na siya guys. So actually, tatlong patong talaga na textured paint yung ginawa ko dito guys. Para mas matibay siya at hindi madaling pasukin ng tubig para, alam mo yun, pang matagalan kasi yung purpose natin dito. Alright guys, so natapos na din ng dalawang box na textured paint. Ayan, so balak kong 2 coats yung gagawin nating pag-textured paint dito. Ayan. So as of now, maganda yung resulta. Batayawan ko lang pag natuyo na to. Okay. Alright. Ayan guys, so dry na yung ating ginawang textured paint. Ayan. Alright, so mortar finish. Matibay na matibay. So ang next step na lang natin nito guys is lilihaan natin ng 240. Yung hindi nang masyadong madiin, but ang ano lang natin is kukunin lang natin yung mga matutulis kasi. So lilihain na natin ng bahagya. Ayan. So alright. Ayan guys, so nililihan na natin ang ating textured paint na box. Ayan, so number 240 grit yung ginamit natin na pangliha dito guys. Ayan. Tapos hindi siya masyadong madiin guys para maiwan pa rin yung textured paint niya. Alright. So isang box lang yung pinakita natin dito guys kasi pare-pareho lang naman. So para hindi la rin humaba yung ating ginagawang video dito. Alright. Okay, so tapos na nga ang ating pagliliha ng ating speaker box. So marumi yung kamay ko guys. Alright. Yan, so tinanggalan natin yung mga matutulis na part guys. Tapos ayan, hindi siya madiin pagkakaliha. Ayan, so klarong-klaro pa rin yung textured paint natin. Alright. Alright guys, so nakapwesto ng ating mga box. So ready na for painting. So yung ginawa lang natin guys is ni-spray paint natin yung mga sulok-sulok kasi hindi yan abot ng ating roller. Ayan di ba? Ayan, kita nyo. Hindi kasi abot yan ng roller guys. Kaya gagamitan natin ng spray paint. So yung mga ganyan lang. Yan. Pati yung sa handle guys dito. Ayan. Hindi kasi abot ng roller. So yung gagamitin lang natin na pintura is enamel black paint na gloss. Tapos lacquer thinner lang. Yun lang. Basic na basic. Tapos roller lang. Alright, so let's go. Ayun guys, so magsimula tayo dyan sa hindi abot ng roller, kaya let's go. Sa pag top coat guys, same technique pa rin gaya ng pag textured paint natin kanina. So nakatihaya siya. Ayan, tapos pag nakakulob na, so madali na lang yung access natin guys. And hindi na tayo mahirapan guys. So steady lang siya sa ganyang position hanggang 3 coat yung gagawin natin. Alright. So always guys, 2 hanggang 3 patong yung gagawin natin para mas matibay talaga yung top coat. Okay guys, so yan yung ating first coat. So plano natin is 2 hanggang 3 patong yung gagawin natin para mas matibay talaga guys. Ayan, so yan yung ating first coat. Alright. Okay guys, so mag-install na tayo ng ating mga parts ng ating speaker box. Ayan, kasi ito yun na. Ayan, so ready na guys. Ayan. So una nating install is yung dividing network.
Ayan. So, na-assemble ko na yan, guys. So, install na natin dito. Alright. So, inuna naman natin itong dividing network, guys, sa loob. So, sa gilid lang banda, and then ay sunod natin yung ating terminal speaker na dalawang female speaker for parallel purposes. Ayan. So, yan yung itsura, guys. So, sa gilid ko lang nilagay yung dividing network. Yan. Tapos, yun yung terminal natin. Alright, so lagyan na natin to ng mga rubber feet and then continue tayo. Paglagay ng speaker and tweeter, etc. Alright, so since monitor speaker yung ginagawa natin, guys, so bali 8 rubber footing yung naka-install dito sa isang box. Ayan. And may plunger din siya, guys, kasi kung gusto mo siya naka-stand, pwede rin. So, sa project natin ito, guys, sumabot ako ng 1 buwan kasi hindi ko naman siya minamadali. Yung every time na may day off lang ako, so dun ka lang siya natatrabaho, guys. Well, anyway, yung ginamit natin na horn dito, guys, is 7x7. Ayan. Tapos yung speaker natin, guys, is from Crown GH105. So, size 10 to, guys. Na second hand, guys. So, nabili natin to sa ating kaibigan na si Sir Erwin. So, shout out sa iyo, Sir Erwin. Alright. So, eto na yung ating pangmalupitang screen na DIY lang, guys, na may logong Martin Audio. Alright, guys. So, ayan. Nalagyan na rin natin ng screen. At saka yung foam sa ilalim ng screen. Yan. So, hindi na klaro, guys, yung loob. Hindi na klaro yung loob. Ayan. Alright. So, overall, guys, ito yung naging itsura ng ating ginawa D10 monitor speaker. Alright. So, yung sound check natin ito, guys, separate video lang. Alright. So, hanggang sa muli mga Call of Duty Lesson Sounds and DIY project. Alright.